Okay. So, mag-start na po tayo. Okay, good evening po sa lahat. Good evening po sa aking guest ngayong gabi. Okay, welcome to the International Marketing Group Financial Literacy and Investment Seminar. The secret to savings and building your future, taking control of your money. So, before po tayo mag-proceed to our lesson for tonight, let us ask the help of our Creator na sana protektahan tayo ngayong gabi at sana po ay tulungan tayong maintindihan kung ano man po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Okay? So let us put ourselves in the presence of the Lord. This is the True Millionaire's Prayer by Brother Rose Sanchez. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot keep what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, Amen. Okay? So, good evening po at salamat po sa inyong pag-join ngayon. Salamat po sa inyong time na inilaan para sa ating financial literacy seminar. Okay, so IMG Global Campaign Financial Education for Families, 30 million by 2030. Financial education isn't an option, it is a necessity. International Marketing Group is committed to educating and empowering 30 million families by 2030. So ito po yung goal ngayon ni IMG na hopefully ay ma-reach po ng company. So be part of the campaign that is revolutionizing the financial industry, build with a system that bridges financial education and financial independence. So alam ko po, nag-attend po kayo dito kasi may gusto kayong malaman. So hopefully akin pong mai-deliver sa inyo kung ano man po yung needs ninyo ngayong gabi na to para masaayos po ninyo ang inyong finances. Okay? So by the way, this is Floricel or Flor Bico Morao, a marketing director, financial educator here in Truly Rich Maker International Marketing Group, so or IMG. So kunting background lang po sa akin, I am by profession, I am a teacher. 2006 to 2015 po, nagturo po ako sa Pilipinas. And then by 2015, naisipan ko po due to needs of money, kaya po ako nag-abroad. So dahil medyo may malaki kaming needs in terms of money, so nag-decide po ako na mag-abroad at iwanan ang aking profession. So, and then hanggang po ngayon, nandito po ako sa abroad. It is because nung unang alis ko is just because of the money for my father. Okay. So, but ngayon po, umalis ako ng 2017 just to forget naman ito until now. Kaya medyo may kunting lang po, medyo may kunting pinagdadaanan or sa buhay na mahirap mag-move on kung naandyan sa Pilipinas. So, I don't know kung kailan po ako makakapag-decide muli na manatili sa Pilipinas. But hopefully, through IMG, I can decide to settle down in the Philippines again. Okay? So, kung mamaya po, kung meron po kayong mga katanungan, maaari nyo po akong i-email dito po, flor.bico17@gmail.com, or pwede nyo po akong i-add sa Facebook, flor.amorao
28 po. Or kung nandito po kayo sa Singapore, pwede nyo naman po akong i-message through this number 93525892. Okay? So, ang ating discussion for tonight is all about International Marketing Group. Kilalanin po muna natin kung ano po ba ang kumpanya na to, kung sino po ba to si IMG. And then the 4 basic financial concept and how IMG can help you to achieve your financial security and growing wealth through investment, and how to have the protection you need. So, paano pa tayo magkakaroon ng protection sa na kailangan po natin. Okay? So, huwag na natin patagal-tagalin pa kasi medyo malalim na ang gabi. So, ngayon po, una po natin kilalanin sino po ba si IMG? Who is IMG or International Marketing Group? Okay. So, IMG has offices. The main office po sa 9th floor Kings Court 1, 2129 Chino Rosas Avenue, Makati City, Philippines. At ang isa po ay sa 10th floor, the World Center Building, Senator Hill Puyat Avenue, Makati City. Okay, so parehas po yan ang nasa Makati. So sino nga ba si IMG? Okay, we are one of the biggest and fastest growing financial services company in the Philippines and growing worldwide. Growing worldwide po kasi kung nasaan mang kahit anong bansa, basta't may Pilipino, merong IMG. Okay? So, assess people who want to help themselves achieve financial security through financial education. So, si IMG po ang itinuturo po namin dito, hindi po para sa kalaman po ng lahat, si IMG po ay hindi po networking, hindi rin po kami pyramiding, hindi po namin kayo bebentahan dito. So, ano po ang focus namin dito is i-educate lang po kayo financially. So nagtuturo lang po kami ng financial education para po tayong mga Pilipino ay kahit papaano ay mabago o matulungang mabago ang buhay o makaahon sa kahirapan. Okay? So ayan po. We have established partnership with the biggest companies in the financial industry. So si IMG po ay nakataya po ito sa malaking kumpanya dyan sa Pilipinas. Okay? Ayan. So building trust in the company, okay, of course, unang-una napapasok sa mga isipan ng ating guest ngayong gabi is gaano ka-legit po si IMG. Pwede ba siyang pagkatiwalaan? Yes, kagaya po ninyo noong una rin ako. Ganyan din po ang aking tanong. Paano ako magtitiwala sa company? Asan yung license? Lahat po yan hiningi ko. Okay. So IMG is incorporated last 2002 and registered under Security and Exchange Commission as an insurance broker with registration number A200203947. Okay, ayan po. And then it is also regulated by Insurance Commission with license number IB09-2019-R. Ayan po. Pwede nyo pong screenshot yan para later on po, pwede nyo po siyang i-check sa Google kung yung number po bang yan ay nakapangalan po kay International Marketing po. Okay? So, ayan. Thank you. Okay. Why do we need financial education? Okay. So, siguro matatanong ninyo sa akin, bakit kailangan ninyong magturo ng financial education? Okay? So, ito lang naman po yan. Financial education for Filipinos is a must. Bakit po siya kailangan? Okay? So ngayon po, laman po ng balita ng ating DepEd Secretary is hinihikayat ang lahat ng guro na mag-aral ng financial education bago magturo ng financial education. Bakit po? Kasi po, karamihan po sa atin ay hindi rin po natin, wala tayong idea about financial education. Even though tayo po ay, kumbaga, ako bilang isang guro, aminado po ako na itong financial education ay wala po ito sa curriculum na pinag-aralan ko noon habang ako ay nag-aaral ng aking Bachelor of Secondary Education. So, kaya sinasabi na kailangan ng mga Pilipino ito dahil lalo po tayong lumulubog, di ba? Kasi marami pong professional sa ating mga Pilipino, tayo po ay mga educated na ng mga Pilipino. So, pero bakit po ang daming professional na parang hindi pa rin po tumataas, kumbaga hindi pa rin gumaganda ang kanilang buhay, although they are professional. So, isa na po ako doon. So,
Okay? Bakit? Kasi po, ito, e-wallets drive surge and deposit account but over 51 million Filipinos still unbanked. So, dyan po sa Pilipinas, according sa CNN Philippines, marami pa rin pong Pilipino. Imagine 51 million Filipinos still unbanked. So, wala pong bank account. Metro Manila or CNN Philippines July 16, additional 5 million Filipinos opened deposit account into 2017 to 2019, but majority of adults remain unbanked, a new central bank survey shown. So, sinasabi dito na talagang kailangan tayong turuan ng financial education. Kasi imagine mo, napakalaki ng 51 million Filipinos na wala pong bank account. Diba? So hindi natin alam kung paano ang tamang pag-iipon. Okay? So lumang ano na po yun, kung baga luma ng tradition na natin po na mag-iipon lang tayo sa alkansya. Diba? So hindi ko naman sinasabi na masama o hindi po pwede mag-ipon sa alkansya kasi yan po yung naging anuhan natin, basihan natin noon na pag nag-ipon ka, naalala ko nung bata ako, meron din akong alkansya. But more than the alkansya po, mas higit po natin dapat laliman pa ang pag-aaral tungkol sa tamang pag-iipon. Okay? So, ayan. So, sa GMA News naman po online, BSP Jokno, 75% or 54 million Filipinos don't have investment. So, marami sa ating mga Pilipino ang hindi nakakaalam about investment kasi hindi naman po tinuturo ito sa eskwelahan na kung paano ka mag-invest, di ba? A huge majority of Filipinos do not have investment. Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Benjamin Jokno said Friday as he emphasized the importance of building financial resilience amid the economic fallout brought by the COVID. Okay. So kasi po sa ngayong COVID pandemic na po na ito na panahon all start last year 2020. So dapat po tayo mga Pilipino ay magising tayo. Magising tayo na kailangan nating paghandaan ng future. Huwag lagi tayong maghanda sa kasulukuyan. Okay? Ayan. So ayan po, 80% of retiring Pinoys not financially prepared. So marami po sa atin ang magre-retire na pero hindi pa sila nakahandang magretiro. Kahit po ugod na sila, pilit pa din po silang nagtatrabaho. Bakit? Dahil wala po silang naipon para sa kanilang retirement period. Hindi po habang buhay tayo ay malakas. Hindi po habang buhay na ang ating katawan ay mananatiling bata. Diba? So, paglipas ng panahon po tayo ay tatanda rin. So, kailangan po natin ng financial education para ma-manage po natin ang maayos ang ating perang pinaghihirapan. So, para pagtanda natin, pwede na tayo mag-enjoy sa buhay natin. Hindi yung matanda na tayo, patuloy pa rin tayo na nagsusumikap para may pambili ng pagkain at pambili ng gamot. Okay? So, ito, long-term effect of financial ignorance. Ito yung reason. Bakit? Ito lang naman po yan. Senior citizen in the Philippines. 30% forced to work. Bakit kailangan pa nila magtrabaho? Which is sila ay, senior. Di ba? Okay? 40% dependent on their children. So, ang iba po nakadepende sa mga anak. Papaano po kung ang anak ay ganun din po, mahirap din. Di ba? Nagiging mitsa po ito ng hiwalayan ng mag-asawa. Kasi sometimes merong mga magulang na kumbaga inuobliga ang anak nila na magbigay ng pera sa kanila. Which is hindi po tayo obligasyon ng ating mga anak. Hintay na lang po natin na sila ang magbigay sa atin, di ba? So kasi most of the time, maaari tayong makasagabal sa pamumuhay ng ating mga anak na may asawa na, di ba? So yan ang nagiging mitsa ng awayan ng mag-asawa at magkakaroon ng broken family, di ba? So ayan. And then 20% dependent on government. So ngayong pandemic po na to, nakita po natin yan. Kunting ayuda na 5,000 pesos, pinag-aagawan po, pinag-aawayan, di ba? Ayan. So 8% relying on pension. So ito lang po yung mga tao, mga Pilipino na nakapaghanda kahit konti. Meron silang SSS, di ba? Meron silang GSIS. So may pension sila. Pero magkano yung pension nila? Di ba? Worth 5,000, 10,000 na pension monthly ay pinipilahan pa nila sa SSS. Pumipila pa sila sa GSIS. Di ba? Ayan. 2% financially independent. So ito lang po yung
mga tao o mga Pilipino na talagang pinahalagahan ang paghahanda sa kanilang retirement period. Diba? Imagine mo 2%. Ito po yung pinakang main goal ni IMG na this 2% financially independent ay dapat po taasan ito. Kung maaari po sana maging 100% ang mga Pilipino ay financially independent na. So para happy-happy lang po ang buhay natin. Di ba? Ayan. Wala, ayaw ng akin. Okay. The 4 basic financial concept. Okay, the 4 basic financial concept. Ito po yan, ang ating pag-aaralan. Abundance formula, power of compounding interest, or the rule of 72, building solid financial foundation, and X-curve concept. Okay, so the secret formula of building wealth. Okay, ano bang sikreto? Meron daw sikreto, sabi ni Bro Sanchez. Okay, ni Brother Bro Sanchez. Okay, so ayan, the abundance formula, ito po yung pay God and yourself first, 10-20-70 formula. Okay, so which is napakaganda po nito. Sabi ni Brother Bo, kung meron ka daw po ng 100% na income, dapat isubtract mo muna. Pag na-receive mo yung salary mo, isubtract mo po muna yung tithes. Hindi ko po sinasabi na you need to give the 10% of your salary to the church. Okay? So marami po tayong pwedeng tulungan. 'Di ba? Marami tayong mga charity. So pwede niyo pong ibigay yan doon o kamag-anak niyo na nangangailangan. Okay. So ano na po yan, parang love offering niyo na rin po yan. God knows na ginagawa ninyo yan. So marami po ang babalik din sa inyo, di ba? And then 20% saving and investment. Ito po ay para sa sarili mo. Na habang bata ka, nagtatrabaho ka, malakas ka, dapat 20% ng iyong salary ay iniipon mo para sa sarili mo. Huwag mong ibubuhos lagi. Kasi po tayo mga Pilipino, ang rason natin ay may sweldo ako. So kailangan ng anak ko, kailangan ng ganito, kailangan ni ganyan, kailangan ng ganon, di ba? So, pero hindi natin inisip ano yung kailangan ng ating sarili. Hindi natin kailangan siya ngayong panahon na to, but then, kakailanganin po natin yan in the future. Di ba? Ayan. And then, is equal to 70% expenses at lifestyle. So, kung yung 70% po, yan lang po yung bills ng kuryente, tubig, apartment kung kayo po ay nangungupahan, and of course, yung lifestyle kung gusto yung bumili ng bagong damit, di ba? So, doon lang po. But dapat gawin po natin na every month, 20% is-save natin para sa sarili natin. Di ba? Kasi ang handaan natin ay ang bukas, hindi ang hinaharap. Hindi po yung kasalukuyan. Okay? The power of compound interest. So ano ba itong power of compound interest? Ito ay simplified by Albert Einstein. There is no force in the universe more powerful than compound interest. Sabi po yan ni Albert Einstein. Okay? So, ano ba ang rule of 72? According kay Albert Einstein, yung 72 daw ay i-divide mo siya sa annual interest rate. Okay? Let's say, for example, mag-i-invest ka at may nakuhaan ka ng pag-i-investhan mo na may annual interest na ganito. So, i-divide mo daw yun. Yung sagot doon, siya yung number of years to double your money. Okay? So, ito po yan. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Okay? So, itong rule of 72, ito daw yung sekreto ng mayayaman na hindi po natin alam kung paano nagtatrabaho ang pera. Okay? So, ayan. Let's say, for example, meron po tayong 4% na natagpuan na isang investment company na nagbibigay ng 4%. So, kung nag-invest ka po doon at the age of 29 years old, worth 100,000 pesos, every 18 years, madudoble ang pera mo. So, saan ka pa? Di ba? At the age of 47, magiging 200,000 yung pera mo. At the age of 65, magiging 400,000 ang pera mo. So, yung 400,000 ba is enough na para sa retirement natin? Sa ngayon po, sa panahon po ngayon na huwag nating i-compare ang buhay natin noong nakalipas na 20 years ago. 20 years, di ba? So, sa ngayon kasalukuyan ng pamumuhay, yung 400,000 po ba is sapat na para sa retirement natin? Okay, so I don't think so.
Di ba? Okay, let's say for example, dahil na mababa yung 4%, naghanap tayo ng isa pa. Nakatagpo naman tayo ng 8%. So 72 divided by 8 is equal to 9. So medyo maliit na siya, di ba? Compare sa 18 years. So every 9 years, magdodoble ang pera mo. The same as 29 years old, nag-invest ka po ng 100,000. So at the age of 65 years old, meron ka pong 1.6. Okay, medyo nakangiti na tayo niyan kasi 1,600,000 pesos ang makukuha mo sa retirement mo, di ba? Madodoble yung pera mo, di ba? So, ito po bang 1.6 na to is sapat na para sa retirement natin? Medyo sapat na po yan. Pero, sa mga tao lang po yan na simple ang pamumuhay. Di ba? Tayo kasi ngayon mga Pilipino medyo may pagka high class na, di ba? May pagka social na po ang ating pamumuhay ngayon, di ba? So, ayan. So, yung 1.6 na yan, kung social kang tao, at ikaw yung nakakaalam ng lifestyle mo, para sa akin po yung 1.6, hindi po siya sapat para sa akin. Sa klase ng pamumuhay ko, sa klase ng kumbaga yung ugali ko, yung 1.6 po, aminado po ako diyan na hindi yan sapat sa akin, di ba? Pero kung wala na akong ibang paraan na makukuha pa, wala na akong ibang is no choice po ako, di ba? So pagkakasyahin ko yan, di ba? Ayan. Kasi solo lang naman po ako. Hindi ko naman po pwedeng iasa ang buhay ko sa aking kapatid at sa aking magulang, di ba? So kasi ako yung tipo ng tao na kumbaga sarili lang talaga. Kumbaga paninindigan ko kung ano yung prinsipyo na meron ako. Ayoko kasi yung umaasa ako lagi sa ibang tao. O kahit kapamilya ko yan, hindi ako aasa. Gusto ko yung tatayo ako sa sarili kong paa no matter what happen, di ba? Ayan. And let's say for example, dahil nga yung 8% is mababa pa. Ngayon, nakatagpo ka pa ng 12%. 72 divided by 12% is 6. Di ba? So every 6 years, wow, ang ganda. Every 6 years, matudoble yung pera mo, medyo maiksi siya. Di ba? So at the age of 29, nag-invest ka rin ng 100,000. So, ayan po, at the age of 65 years old, meron kang 6.4, di ba? So, ayan, dito po, pinapakita lang na the more na malaki yung interest rate na pupuntahan mo, the more na mag-work ng maigi yung pera mo. Di ba? Or, mas lalaki ng husto yung pera mo. Di ba? So, nag-invest ka lang ng 100,000 at the age of 29, pinatulog mo siya throughout the years. Bahala ka na dyan, di ba? So, nung pinatulog mo at the age of 65, nung kinailangan mo, meron kang 6.4 million. Di ba? Ano na magiging buhay mo? Okay? Happy-go-lucky ka na lang. Kahit matanda ka na, di ba? So, yun yung sinasabi na yung matanda na nakangiti. Diba? So, ano ba ang gusto natin? Yung pagtanda natin na kasi busangot pa rin yung mukha natin. Dahil wala tayong pera, wala tayong pambili ng gamot, wala tayong pambili ng pagkain. Or, yung nag-i-enjoy tayo, andun tayo sa beach, di ba? Nakakapag-travel tayo, di ba? Alam ko naman, lahat po tayo, di ba? Kahit mahirap tayo, nangangarap tayo na makapag-travel, di ba? So, yung pangarap po natin yun ay magaganap lang yun kung tayo po mismo sa sarili natin ay bibigyan natin ng disiplina or siseryosohin po natin ang pag-iimpok ng pera. Di ba? Huwag lang po yung alkansya pagkatapos ng ilang araw at medyo nakitang punong-puno na ay yung bubutasin na. Di ba? Parang bata lang na nag-alkansya, maya't maya itinitingnan. Pag medyo mabigat na, Mama, gusto ko na itong buksan, may bibilihin ako. Di ba? So, hindi po habang buhay tayo ay bata. Yan po ang ating tatandaan. Ayan. Dito po kay International Marketing Group, tinuturo po namin kung paano tayo magkaroon ng solid financial foundation. Katulad po ng pag-build ng ating mga bahay. Di ba? O sino po mga taga Bicol dyan? Kaway-kaway. Di ba? Taga Bicol po ako. So, ang Bicol region po is daanan po ng bagyo.
Alam po natin yan, every year, how many typhoons, di ba? So, gaano kalalakas. So, kaming mga Bicolano is nag-i-aim kami na ang bahay namin ay maging bato. Bakit? Para maiwasan namin o maprotektahan namin ang pamilya namin sa mga bagyong daraan sa amin. Kasi ako, naalala ko nung bata pa ako, meron akong instances na kasi noon hindi pa bato yung bahay namin. Yung hindi ka pwede matulog kasi yung sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas ng ulan, may sumisigaw na baha na raw, ganito, ganyan, na yung mga bangungot ng bagyo. So, yun yung mga instances na nagkakapagpaano sa akin na ayokong manatili. Ako kasi yung ambisyosang tao. Oo, mahirap ako, pero hindi ako naniniwalang mamamatay ako na mahirap pa rin. Kasi kung ako magpupursige para sa sarili ko, makukuha ko yung pangarap ko. Kaya po ako sa pamilya ko, laging sinasabi ng tatay ko, napakatigas ng ulo mo. Di ba? Sabi ko, di ba matigas ang ulo ko, basta't ako may pangarap at gusto kong abutin yon. No matter what happen, aabutin ko yon. Di ba? So through IMG ngayon, medyo parang nagkakaroon na ng linaw yung mga pangarap ko. Dahil kay IMG parang nabigyan ako ng pag-asa kasi akala ko wala na. Kumbaga sabi ko, ito na ako, 35 na ako. Hindi pa rin ako umangat-angat sa buhay, di ba? So parang nagkakaroon na ako ng lost hope na, pero all of a sudden dumating si IMG. Wow, nagkaroon ako ng konting pag-asa at yung disiplina. Kasi yun ang kulang sa akin, yung parang, nagtatrabaho ko, pero hindi ko naisip na mag-save para sa sarili ko. Diba? Kasi ako yung tipo ng tao na mabait, go lang ako ng go. Kung may nangangailangan, sige lang ako. Bukas ang dalawa kong palad. But sometimes, alam naman natin kapag mabait ka, pati binigay mo na 2 palad mo, buong katawan mo gusto nilang kunin. Di ba? So, ayan. So, pero ngayon, medyo na ako. Masasabi ko na I'm proud to myself na kahit paano meron na ako nai-impok para sa sarili ko, para sa pagtanda ko. Di ba? Ayan. So, dito kay IMG, ang solid financial foundation ay nag-start kung ang bahay ay nag-start sa 4 na poste. Di ba? Sa 4 na poste ng ating pundasyon, dapat yung 4 na poste ganun, dapat solid, di ba? Hindi siya basta-basta maggigiba, dumaan man ang lindol, dumaan man ang bagyo, di ba? Dito sa solid financial foundation kay IMG, ang unang-unang kailangan mong gawin para makapag-build ka ng solid financial foundation is healthcare. Bakit naman floor healthcare? Okay, bakit nga ba healthcare? So ito lang po yan. The greatest wealth is your health. Kailangan mo munang protektahan ang sarili mo. Kasi kung ikaw ay nagtatrabaho, trabaho ka ng trabaho, nag-invest ka nga, ano mangyayari sa buhay mo? Kung nagkasakit ka, di ba? Paano yung pamilya mo? Kailangan mong protektahan muna yung sarili mo. Hindi habang buhay kang malakas. Di ba? Ayan. Sabi nga ni Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Di ba? So, kailangan mong protektahan muna yung sarili mo bago ka mag-invest. Bakit? Kasi kung uunahin mo ang investment at ang sarili mo ay hindi protektado, siguradong hindi ka nagtayo ng maayos na pundasyon ng finances mo. Diba? Ano mangyayari doon? Diba? And the next, life protection program, life protection. So, dito, sa life protection, kung kumikita ka po, halimbawa, kumikita ka ng 10,000 a month. So, magkano yung sa isang taon? Times 10 mo siya. Annual income times 10. So, yun dapat ang life protection mo. Bakit naman kailangan ko ng life protection? Kasi nga, di ba, sabi ko, hindi natin hawak ang ating buhay. Di ba? Ayan. So, kailangan mo protektahan ng sarili mo. Ayan. Debt management. So, kung ang anay ng bahay, di ba? Ang bahay natin may mga anay, pilit natin pinapatayan, di ba?
So, tatandaan ko noon ng tatay ko, pag tumayo ng bahay, naglagay ng poste ng meron siyang nilalagay sa ilalim ng poste, yung sa hukay, para daw hindi siya pasukin ng anay, kumbaga. Ganyan. Kung yung bahay natin ay pinoprotektahan natin sa anay, bakit yung ating bulsa hindi natin protektahan, di ba? Protektahan natin ang bulsa natin. Tanggalin ang anay sa ating bulsa. Eliminate bad debts. Hindi ko sinasabi sa inyo na hindi tayo pwede mangutang. But remember, kung mangungutang ka po, kailangan pong kaya mo siyang bayaran in that specific period of time. Diba? Huwag kang utang ng utang na mabababaon ka. Kasi anong mangyayari sa'yo? Yung sinusweldo mo, pagkising mo sa isang araw, yung mga sinusweldo mo, lahat pala yun pang interest na. Diba? So ano pa yung pakakain mo sa anak mo? Ano pa yung ipapabigay mo sa pang-eskwela ng mga bata? Pang-tuition ng mga bata? Diba? Wala na. Ayan. So, and then, emergency fund. So, kailangan, kung ikaw po ay single, 3 to 6 months of total income. Okay? Ako, may 3 to 6 months income, pero wala pa sa bangko. Hindi ko nilagay sa bangko. Nasa pautang. Okay? So, pautang na hindi ko naman pinapa-interesan. So, pag ako umuwi ng Pilipinas, yun ang usapan namin, babayaran nila ako. Diba? So, yun lang. Kung bayaran nila ako, salamat. Kung hindi, salamat. Kasi alam ko sa sarili ko, kumbaga, iaayos ko yung finances ko. Diba? At least ako nakatulong sa tao. Ayan. Investment. Ngayon, ang investment ko, ang goal ko is for retirement. Kasi wala naman akong anak na pag-aaralin sa kolehiyo. Of course, yung dream house. Pero itong dream house, pinag-iisipan ko kasi I don't know kung makakahanap pa ako ng partner. Di ba? Hindi ko alam kung makakaano pa. May sarili naman kaming bahay. May parents' house naman ako. So, I don't know. If hindi ako nag-asawa, yung dream house ko siguro, i-eliminate ko na yan sa ano ko. Kumbaga, kasi hindi ko na siya kailangan. Kasi mag-isa lang naman ako. Okay? So, then car, of course, syempre, kailangan ko ng car, di ba? And then, syempre, mag-isa ka lang. So, magbakasyon, di ba? So, ayan, dream ko din naman magbakasyon. Magbakasyon sa ibang lugar. Okay. So, yun yung investment ko ngayon. So, ngayon, pinipilit ko na magtayo ako ng solid financial foundation na maayos na maayos. Kasi, ayoko po na magkaroon ng ganitong foundation ng aking financial. Di ba? Yung wala kang healthcare, wala kang life protection, mataas yung utang. Di ba? Ako po yung taong takot sa utang. Oo, nangungutang din po ako. Hindi ko po sinasabi hindi ako nangungutang. Pero, ina-assure ko sa sarili ko, bago ako mangutang, yung sweldo ko, dapat hindi siya susobra sa sinusweldo ko. Dapat kahit papaano sa isang buwan na yan, meron pong matitira sa akin. Kasi ayoko pong pagdating ng araw is tatakbo ako kung kani-kanino para lang bayaran yung utang ko sa kaliwa at maya-maya tatakbo na ako sa iba para bayaran yung utang ko sa kanan. Ganun po ako. Kahit paano naman ako, proud ako sa sarili ko na nadidisiplina ko ang sarili ko na hindi ako mangutang ng sobra-sobra. Ayan. And then investment, of course, so ayoko ng ganito na uunahin ng investment kasi alam ko na po ito eh. Lumaki po ako na meron kaming mga ari-arian, merong lupa na pag-aari ang aking pamilya. Pero noong mga panahon na nagkakasakit po ang lolo ko, nagkasakit ang tatay ko, so ano po ang nangyari doon? 'Di ba? Unti-unti po siyang nabebenta. 'Di ba? Nabebenta mo ng palugi. Kasi wala naman po silang healthcare. O meron po silang PhilHealth, pero ang PhilHealth po ay hindi po sapat. I know, I can tell you. Kasi ako po sa sarili ko may PhilHealth ako, namatay ang aking asawa. Pero ang PhilHealth po malaking tulong din po sa akin. Pero nung panahon na kinakailangan po ng asawa ko ang PhilHealth ko, ay hindi po magamit-gamit. Di ba? Kasi hindi naman po lahat yan i-cover ni PhilHealth. Kailangan mo pa rin po na meron kang sariling hawak na pera. Di ba? Ayan po. So huwag tayo magtayo ng financial foundation na ganito. Iwasan po natin to. Di ba? Ayan. Yung solid financial foundation po, ito po yung order of priority na kailangan po nating sundin. Kailangan po nating
Para kung ang talagang plano natin ay pagtanda natin ay mag-enjoy, let us do this. Gawin po natin ang solid financial foundation na to. Kunting disiplina, ano ba naman po yung maghirap pa ngayon, di ba? Mas maganda maghirap pa ngayon. Later on ang sarap. Hindi yung puro kasarap ngayon, hirap later on. Di ba? Ano bang gusto ninyo? Later on na lang kayo maghirap kung kailan po kayo ay uugod-ugod na, di ba? Or ngayon po kayo maghirap na medyo may lakas pa kayo, di ba? Malakas pa yung katawan nyo at kaya nyo pang protektahan yung sarili nyo, di ba? Ayan. So, ayan po ang order of priority natin. And then of course, dagdagan mo, increase your cash flow, di ba? Yan. Ayan. The X-curve concept. Okay, so punta po tayo sa X-curve concept. So dito lang kay IMG ko nalaman na hindi lang pala yung ex-boyfriend, di ba? Pinag-uusapan yung buhay natin ay may ex talaga. Literally. Okay? So, yung blue line, it represents the money line. And the red line, it represents the responsibility line. Yan po yung ex ng ating buhay. Hindi po yung ex-boyfriend natin, di ba? Yan. So, ano nga ba? Yung blue line na yan, yung money line. Habang ikaw daw po ay bata, of course, low savings. Low savings kasi napakalaki po ng responsibilidad na meron tayong nakaatang sa ating mga balikat. Of course, kung ikaw po ay may pamilya, kailangan mong pakainin ang mga anak mo, kailangan mong bigyan ng bahay, kailangan mong bilhan ng damit yan, kailangan ng edukasyon ng mga bata. Of course, kailangan din po yan ng ipagamot kung sakali magkakasakit po yan, di ba? At dito, baon na baon ka sa utang at marami kang loan. Pero, dapat, habang bata ka pa, kahit yung responsibilidad mo ay napakalaki, magsubi ka. Disiplinahin mo yung sarili mo na magsubi ka ng paunti-unti. Hindi naman sinasabing 50% of your salary is isubi mo. Sabi, ano ba naman yung 1,000 pesos kung yun po ay nagiging habit nyo, malaking pera din yan pagdating ng panahon. Di ba? Ayan po. Kasi dito po sa panahon na to, active income ka. You work hard for the money. Nagtatrabaho ka ng katrabaho para kumita, para masuportahan mo lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. Okay? So, pero pagdating po sa retirement period mo, dapat dito, low responsibility ka na. Flor, hindi naman bababa ang responsibilidad kahit matanda ka na. Di ba? Ganun po ang sasagot niya sa akin. Bakit? Siyempre yung anak ko nag-asawa, dagdag responsibilidad ko. Di ba? Sometimes nangyayari nga po yan. Yan po ang realidad ng buhay natin. But then kung tayo po ay nakapag-ipon ng maigi, kahit po ang anak natin na suportahan natin, happy pa rin po tayo. Di ba? So kasi, dapat sa panahon na ikaw ay nag-retire, meron ka ng big savings. Diba? Kasi lahat ng responsibilidad na yan, nananatili yan, responsibilidad mo pa rin yan. Okay? Kahit yung anak mo may asawa na, hindi mo matitiis na walang gatas yung apo mo. Diba? Pero ano ba ang mas maganda? Yung kikita ka pa, maghahanap buhay ka pa para pambili ng gatas ng apo mo, or yung mag-withdraw ka na lang para ibigay na pambili ng gatas ng apo mo. Diba? Kasi dapat passive income ka na, may passive income na, money works for you. Kasi kung dinisiplina mo, habang bata ka pa, dinisiplina mo sarili mo, nag-iipon ka. Hindi mo namamalayan, pagtanda mo, meron ka ng malaking ipon. At pag-retire mo, happy-go-lucky ka lang pag-aagawan ka ng mga anak mo. Diba? Ayan. Kasi sa buhay nga natin, yung English ng buhay is life, diba? Life, ang nasa gitna niya is if. Bakit po yan if, kung, di ba? Sa Tagalog, di ba? If, kung, di ba? In Tagalog. What if, di ba? Ito. What if, ayaw mag-ano na aking, okay. What if you die too soon? Di ba? Kasi sabi ko nga, hindi natin alam ang buhay natin. Ang tanging Diyos na may lalangang po sa atin ang nakakaalam kung kailan niya tayo tatawagin sa kanyang kaharian. Protect your family
with life insurance and income replacement. So dapat yun po yung sinasabi ko na kailangan meron kang life insurance na annual income times 10 mo. Bakit? Kasi kung tawagin ka ni Lord ng maaga, kahit lubog ka sa utang, meron pong ibabayad ang pamilya mo. Di ba? Hindi sila gaano mag-aalala. Kaysa naman po sa wala kang life insurance, lubog ka sa utang, tinawag ka ni Lord, ano ang mangyayari sa mga anak mo? Ano ang mangyayari sa asawa mo? Di ba? Ayan po. And ito naman po yung isang, what if naman dahil sobrang bait mo? Di ba? What if you live too long? Protect yourself, investment, healthcare, and living on interest. So dapat dito, meron kang passive income. Na dapat dito, pag binigyan ka ni Lord ng mahabang buhay, ang pera nagtatrabaho para sa iyo. Di ba? Yung monthly na lang, pupunta ka na lang sa ATM, mag-withdraw. Di ba? Or pupunta ka sa mall, pa-swipe na lang. Although ikaw ay uugod-ugod na. Di ba? Kasi dito lahat ng responsibilidad po natin, mananatiling nandyan yan. Plus, medicine. Di ba? So, kailangan mo may healthcare. Living on interest yan. Okay? Para po, yung pambili mo ng gamot, meron kang pagkukunan. Di ba? Kasi pag matanda na, dyan po lumalabas ang mga sakit-sakit sa katawan. Ayan. In a summary, what if you die too soon? Who will take good care of your family? Ayan. Life insurance. And what if you live too long? Who will take good care of you? Investment and long-term healthcare. That is the two question na kailangan po nating tanungin sa ating sarili. Di ba? Tanungin natin ngayon mismo ang ating mga sarili kung nakahanda ka na bang mamatay. What if tawagin ka ni Lord ngayon? Prepared ka na ba? Hindi mo na ba, wala ka bang pag-aalala? Or what if naman, bigyan ka naman ni Lord ng mahabang buhay? Nakahanda ka rin ba na mabuhay ng matagal? Diba? So yun yung dalawang question na kailangan po nating tanungin sa ating sarili. Ayan. How IMG can help you to achieve your financial security. So, Flor, paano naman tayo tulungan dito ni IMG? Ito lang naman po yan. As a member, we become our own financial broker. Kasi dito kay IMG, hindi mo na po kailangan humanap ng broker. Di ba? Kasi ikaw na mismo yung broker ng sarili mong investment. Okay? So, ayan po. So, kagaya po ni SM, ni Petron, ni Mercury Drug. In IMG, we are in a membership platform. Okay? So, whereas a member, we can enjoy privileges, discount, rebates, and commission to all our financial needs. So ang IMG po is a membership platform na kumbaga dito kung katulad ni SM, nagkakaroon tayo ng discount doon sa Petro, nagkakakuha tayo ng mga discount. Dito rin po kay IMG, maaari natin makuha yan. Merong discount, merong mga privileges po na binibigay sa IMG, merong mga rebates and commission. Okay? Ayan. So, dahil nga po si IMG ay membership platform, ayan po yung aking ID for 2021 here in IMG. Okay, so ang membership fee po sa Pilipinas, Philippine code po tayo is 5,500. But for international, nakagaya ko po. Okay, kasi yung mga nasa abroad po, medyo malaki po yung ating membership fee. So sa amin po dito sa Singapore is 255 Singapore dollar. And one of my teammate is in US, 180 US dollar. So it's around 8,000 plus. Kami dito sa Singapore is around 9 to 10,000. Medyo malaki-laki po dito sa Singapore. Okay? So ayan. And then ito po ay renewable ng 1,500 pesos every December. Okay? Bakit kailangan po? Bakit naman kailangan mag-renew? Okay. Yung membership po natin is lifetime.
Diba? Lifetime po yan. Hanggat wala ka pong ginagawang mali sa system ni IMG, mananatili kang miyembro ng IMG. Ay bakit naman kailangan siyang i-renew, Flor? Kailangan mo po siyang i-renew para manatiling active ang membership fee mo kay IMG. Para kung may mga darating na bagong benefits, accredit ka, ano ka pa rin po doon, makakasali ka. Di ba? Okay. So, kagaya na lang po sa akin, nung join ako ng 2020, ang benefits lang po kay IMG is 35. After a few months, nag-increase po siya ng 48 benefits, ng ilang benefits po, naging 48 na po, from 35 to 48. Imagine that, kung hindi ka po kung ikaw po ay miyembro at hindi ka nag-renew, ilang benefits po ang hindi mo makukuha, di ba? So, yun po yung mga bagay na wag na tayong, sa akin lang po ha, advice lang yan. Wag po nating panghinayangan ng 1,500 kasi meron pong nangyari yan, OFW siya, pinanghinaya, siguro, hindi namin, we don't know. Unang hinayang siya, nakalimutan niya mag-renew. Eh ngayon po, namatay siya. It is because of COVID. Tinamaan siya ng COVID, di ba? Namatay siya. So, ano pong benefits ang makukuha niya? Di ba? Wala. Okay? So, depende na lang po yun. Kung ano pa yung benefit, makukuha niyo lang benefits yung nasa abroad niya lang. Pero kung nag-renew siya, hindi mo problema ang kanyang pamilya. Di ba? So, wag po natin kalimutan yun every December. Mahaba pa po. November pa lang, October pa lang, nagpa-plug in na. Pwede na magbayad. Di ba? Ganyan lang po. Kasi sa lahat ng benefits naman po nandyan, ay makukuha niyo po yan lahat. Di ba? So, ang pahalagahan po natin yung buhay natin at ang ating pamilya. So, dito kay IMG, ang membership benefits po bilang ikaw ay member, kung ikaw mabuha member, one-stop shop po ito. Okay, kung kailangan mo ng healthcare, andyan si Kaiser, andyan si De Los Reyes Optical Clinic para sa inyong mata. At life insurance, si MB Life, nandyan po, at ang Fidelity. So, investment naman po, nandyan si Ramber, Sun Life, Atrium, Phil Equity, Soldivo, Pilam Asset Management, MyTrade, and Seedbox. At sa real estate naman po, nandyan si Ayala Land, DMCI, SNDC, and General Insurance, MAPRE. Ito po yung mga sa non-life insurance sa MAPRE, MAA, General Assurance Philippines, and then Malayan Insurance, Standard Insurance, QBE, Charter Ping-Ang, UCP Vigen, and Pioneer. So lahat ng company po niyan, kilalang-kilala yan sa Pilipinas, di ba? So ayan, Allied Financial Services na yung apps, Union Bank, Palawan Express. So Palawan Express po natin is, mamaya i-explain ko po yan, Everest, Habinab Infinity, and the AFP or Associate Financial Planner. So ngayon po mag-exam kami dito para magkaroon ng license. Okay? Ayan. So, here in International Marketing Group. Okay. Sensya na medyo parang umano yung aking mata sa ilaw ko. Okay. Top 48 benefits, membership benefits. Ayan po, an IMG benefits platform. Unlimited seminar po tayo, direct access and services, healthcare discounts, and rewards. So, yan po yung makakuha nyo po dito. Pero ito po mga benefits na to ay hindi ko po siya i-discuss ng kasi meron po tayong specific platform na nag-i-discuss po dito. Okay? So, ayan. So, of course, financial education, ayan, for free naman po yan na makukuha natin dito kay IMG. So, ayan. And then, pre-financial workshop. Ngayon po, dati po ito nasa portal, ngayon po ay live na po siyang ituturo ngayon. Okay? Ayan. So, financial education, ayan po, sa mga nag-invite po sa inyo, pwede nyo po siyang i-financial blueprint. Okay, financial check-up, kasi kung ang katawan mo ay kailangan i-check up ng doktor, ang bulsa mo ay kailangan i-check up ng isang financial educator. Okay, then the AFP, so ayan, free gifts po, may mga free gifts po tayo. Ayan, so upon membership fee mo po, meron ka pong 100,000 pesos kung ikaw ay Philippine Code, kung ikaw naman po ay abroad, 600,000 pesos. Umuwi ka man po ng Pilipinas kung ikaw ay international coded, ito pong 600 ay mananatili po yan. Yan ang personal accident insurance mo.
Okay? And then Fidelity Life, mag-add ka lang po dyan ng 500 pesos para sa membership fee. So sa Fidelity, ayan, 50,000 pesos, sabi niya. Then IMG Vision, IMG Vision Care. So every year mayroon kang free na 2 eyeglasses. Okay? At free unlimited check-up. Kung kailangan mo po, katulad ko na may grado ang mata, yun lang pong lenses po ang babayaran mo. Pero yung frame at yung check-up po ay for free po yan. Okay? And then ayan, free unlimited consultation for members sa Kaiser Medical Center at discounted po ang inyong immediate family sa Kaiser Medical Center po kung kakailanganin ng medical services. At ito po ang pinakamaganda, 1,000 pesos sa Soldiv Fund. Immediately, yung sa membership fee mo po, ang 1,000 po doon ipapasok po sa Soldivo Fund na magkakaroon ka ng mutual fund na strategic growth fund. Okay, may initial investment ka na. And then access po sa healthcare product natin kay Kaiser. And then 17, most, ito po ay Manila Bankers, the life insurance exclusive to IMG members po. Okay, and then ayan, access, meron ka rin pong unlimited pre-investment seminar po dito. Ayun lang po, mag-invest ka lang po talaga ng time para matuto ka. Kasi sa pag-aaral po, kailangan po natin binibigyan ng pansin ng pag-aaral, di ba? Kasi marami sa atin na na-scam dahil hindi natin alam yung ating pinapasok. Dito kay IMG, kailangan mo munang aralin. Hindi ka namin pipilitin ditong pumasok kung hindi mo siya lubos na nauunawaan. Okay? Access to stock online trading platform with free investment guidance and analysis and updates. So ayan, kay MyTrade po yan through Abacus Security. And then access to ozone therapy at member price, ayan po. So and then itong Palawan Express, sa lahat po ng transaction kay IMG, discounted po tayo dyan sa Palawan. Ayan, and then discount po, save your money on your non-life insurance. So kung kailangan mo ng house insurance, medyo talaga, ano yung ano ko? Okay, house insurance, car insurance, diba? So lahat mga non-life, okay? So po pwede po kayong kumuha kay IMG, okay? Masakit sa mata. Okay, members discount from real estate company. So ayan, special discount on memorial lots and interment packages for Haven of Infinity. Ito po sa Batangas. And discount on the special courses din po para po sa, excuse lang po, medyo parang anong aking mata na. Okay, medyo manano yung mata ko kasi parang ano ako sa ilaw. Okay, discount on special courses po kung gusto nyo po mag-aral ng mga online courses po sa paghaano po ng online businesses. Ayan po. Ayan, and then the Everest po, ito yung memorial services. Ito po yung gamit na gamit ng mga miyembro kasi ito po ay pwedeng ipagamit sa immediate family po ninyo. Okay, then the APS, kung ikaw po ay may ari-arian, pwede po mag ng asset preservation services po dito. Discounted din po tayo dyan. Then of course, itong auto program, ang isa sa pinakang mainit-init na po na programa dito kay IMG or benefits kay IMG na marami na rin po mga member ang nakakakuha nito. 4 wheels lang po ng mga sasakyan. Dito po ay discounted din po tayo. Okay? And then ito po, be in the financial industry. So own a business, ayan, kung katulad ko po, kung gagawin nyo po. So ayan, be a financial educator, own your time, online system, help families achieve the income you want, become debt free. Okay, then of course si IMG nagbibigay po ng rewards na travel around the world po yan. Ngayon is meron po magka-travel pag natapos ang COVID sa London, okay? So marami na po ang na-qualify po dyan, magka-travel sila sa London for free. Travel po ang ticket and may allowance pa. Okay? Ayan, pwede po kayo mag-cruise, pwede po sa mga convention, ayan. Then world class recognition po, ayan, may ring, pins, watches, and cars. Namimigay din po ng cars. Ang sabi nga po ng isang CEO, ang kanilang sasakyan na nakuhang free is full tank pa. O, di ba? At yan po ay nakapangalan mismo sa inyo.
Hindi po yan nakapangalan sa kumpanya. And then pre-HMO coverage for MDs, SMDs, and executive. Ayan. At ito po, okay, ang isa pang, ito po yung nadagdag na mga benefits. So, member support, the powerful members portal, then the dominant newsletters and emails, and ito po yung kumbaga wallet namin dito kay IMG, ang Newracas. Ayan. And then ito po, exclusive money platform, and then exclusive events, exclusive brands and contests. Ayan. At ito po ang pinakamaganda, ang worldwide protection para sa mga OFW member ni IMG. Accidental death benefits, 500,000. Burial benefits, 100,000. Accidental medical reimbursement benefits, 100,000. Act of terrorism, 600,000. Unprovoked murder and assault, 600,000. And accidental disablement benefits. At of course, kasama po dito ang repatriation services. Okay, ayan. Growing wealth through investment, stock market. Okay. So growing wealth through investment po tayo. Ayan. So in the Philippines, there are two ways to invest in stock market. Direct stock is the aggregation of buyers and seller of stocks, also called shares. Okay. So you can open on a stock market account with 5,000 to 10,000 initial and buy shares from companies such as Jollibee and other blue chip companies. Okay, so through my trade po yan by Abacus Security. Okay, and then for the direct stock market po, ayan. So, ayan po, parang ganyan lang kay Jollibee, direct stock market. Kung ikaw po ay nag-invest, noong 1997, meron po 27 per share kay Jollibee. Ang per share po kay Jollibee is 27 pesos lang. Okay, and then 2019, umabot po ito ng 234 plus pesos per share po. Okay, so kung selling your stock, how you will earn. So ganito lang naman po yan. Kung ikaw ay nag-invest, if you are a person who invested 100,000 in Jollibee back in 1997, okay, so sa 100,000 po nakabili ka ng 3,703 na shares mo. Okay, so the total value of your money by 2019, ito po, 3,703 shares times 234, that is 866,502 pesos. So total earnings mo ay 766,502. So ito po yung kalakaran ng direct stock. So kaya lang po sa direct stock, ikaw po yung dapat meron kang oras dito. Kasi ikaw po yung magmamanage ng sarili mong pera dito. Di ba? Ikaw yung bibili, ikaw yung magbebenta. So, dapat alam mo, dapat nakabantay ka 24/7. So, para hindi mapag-aralan mo kung kailan mo kailangan magbenta at kailangan mo bumili. Di ba? So, ayan. So isa pang ways ng kay IMG sa stock market invest is yung tinatawag natin na indirect stock market or mutual funds. It is a type of financial vehicle made up of a pool of money collected from many investors. In IMG, you can have your account for as low as 1,000 pesos with zero load fee or no entry fee. Okay, so through Rambers Financials. Okay, so in indirect stock mutual fund, this is how mutual fund works. Okay, so a mutual fund company, so tayo po mga maliliit na investor, ayan, kung mag-invest ka ng 1,000, 1,000, 1,000, kukolektahin po yan at saka po yan i-invest dyan sa malaki yan sa mga blue chips company. Okay, like PLDT, Globe, Universal Robin Corporation, Metro Pacific. So yan po mga company na yan ay alam ko, kilalang kilala po ninyo. Kasi isa po yan po ay mga malalaking kumpanya, malalaking pangalan dyan sa Pilipinas. Diba? So indirect stock mutual fund, ayan. So, ang tax advantage po, wala pong tax ang mutual funds natin. Nasa batas po yan. At professionally managed at low investment requirements. Hindi na po kailangan ng madami pang requirements kasi through online po tayo. Then diversified. Okay. So, and liquidity. So, okay. Ayan po.
So an indirect stock mutual fund. So is mutual fund secure and reliable? Totoo nga ba yan, Flor? Baka mamaya naman ano mo kami, di ba? Okay, mutual fund are highly regulated by the Security and Exchange Commission under the Investment Company Act and its rules. So, ang mutual fund po, sa hindi po nakakaalam, ay nasa batas po ito. Okay, so wala po tayong dapat na ikatakot dahil ito po ay protektado ng batas. Okay, so ayan. So, bakit? Tingnan nyo po si SSS, yung ating premium kay SSS na binabayad. Saan niya ini-invest? Ini-invest po ni SSS sa mutual fund. So, magkano ang return kay SSS at magkano ang binibigay sa atin ni SSS? Di ba? Ayan. Sila kumikita ng malaki. Tayo, magkano lang ang inire-return sa atin, di ba? So isip-isip din po tayo kung kaya ni SSS, kaya rin po natin, di ba? Huwag tayong umasa lang kay SSS para sa pension natin. Kasi for sure, isa ka rin kung ikaw po ay tatanda na at aasa ka lang kay SSS at sasabihin mo, may SSS na ako. Yes, it's good. Ang sabi ko sa iyo, kasi ako may SSS din ako. Di ba? Pero hindi ako umaasa kay SSS. Bakit? Kasi ayoko magaya sa mga senior citizen natin ngayon na uugod-ugod na pipila pa kay SSS na kailangan every year nandiyan ka, mag-appear ka, ganito, ganyan, ang daming requirements. Di ba? So, ayan. So, although hindi ko sinasabing tigil niyo ang SSS nyo, i-continue po ninyo yan kasi isa rin po yan sa savings ninyo. Sabi nga, don't put your money in one basket. Di ba? Ayan. So, ayan po. Oops. Saglit ha. Okay. In investment, time is our greatest ally. Build the habit of savings. Learn how to grow your savings. Invest for a long term. So, kailangan po dito naka-invest tayo sa long term. Okay? So, gently reminders lang po from Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Okay? Rex Mendoza, CEO of Rampers Financial. Okay? So, ayan po. So, ano ba yung mga risk natin? So, ayan. Kasi we have 3 layers of protection. So, kailangan natin protektahan, di ba? So, protect the greatest asset of the family. Sino ba yon? Ikaw po na nagtatrabaho. Protect yourself. Okay? Ayan, protect the most important things in our life. Sino ba yan? Siyempre, ang ating pamilya. And of course, protect our money. So, protektahan natin yung pera natin pinaghihirapan. Dugot pawis kaya yan, di ba? Ilang araw mo yung pagtatrabahoan bago mo makuha? 30 days? 26 days? Di ba? Oh, sa aming mga OFW nakatulong nito. 4 days lang eh. 26 days namin yung pinagtatrabahuhan, di ba? Tapos ipapadala lang namin lahat sa Pilipinas at ang tao sa Pilipinas ay multi-billionaire, di ba? So, kailangan namin na mag-ipon para sa sarili namin. Kasi pag umuwi kami ng Pilipinas, tiyak, wala kaming aasahan. Di ba? Ayan. So, protecting our money, debt, and liabilities. So, kailangan natin i-minimize yan. Di ba? So, ayan. So, having all the protection you need, okay? Medyo nagluloko yung aking ano. Okay, Kaiser International Healthcare. Okay, why Kaiser? Because Kaiser is the first company that offers long-term healthcare in the Philippines. Okay, who is Kaiser International? Ayan, sino ba si Kaiser? So, a health maintenance organization or HMO, a private organization usually managed by doctors and other medical practitioners that offers medical and healthcare to their client and members for a fixed rate or contribution. Duly accredited with the Department of Health or DOH, Bureau of Health and Facilities and Services. Ayan po. And also accredited with the Philippine Insurance Commission and registered with the Security and Exchange Commission on June 8,
2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million pesos. Who are the people trusted? Kaiser. Sino ba? So ayan po si Supreme Court, ang ating mga maestrado. Ang kanila pong health provider ay si Kaiser. At ang ating pong mga mambabatas, House of Representatives of the Philippines, ang Kaiser din po ang kanilang healthcare provider at ang Department of Agrarian Reform. Okay, ayan po. So, financial security with protection. Okay, so access exclusive benefits number 16 po, yan po si Kaiser. Okay? So, kailangan po natin protektahan ang sarili natin bago tayo mag-invest. Okay? So, then of course, magkaroon tayo ng life insurance bago tayo magkaroon ng investment. Okay? So, yung dapat meron kang emergency fund na nasa bangko at ang utang dapat yan ay ini-eliminate. Okay? So, Kaiser Ultimate Health Builder Benefits. So, ito lang po yan. Okay? So, 20 years po siya. Yung kanyang contract is 20 years. So, but then 7 years to pay lang po yan. Okay, 7 years to pay. 13 years to wait po yan. So, during paying period, accumulation period, you pay your Kaiser for 7 years, waiver of premium of death, okay? Fixed hospitalization benefits, annual physical examination, etc. and HMO services. Okay, so meron ka po diyang mga benefits din po while na nagbabayad ka. Okay, so kung ano man po yung mangyari sa'yo dyan, let's say for example, at the second year, yung plan holder ay tinawag ni Lord, automatic po yung kanyang plano ay bayad at transferable po ito sa first beneficiary. Okay. So, ayan. And then, the next 13 years, extended period po yan. Ayan. Kaiser pays you for 13 years. Health savings account. Ayan. And then use HSA or health saving account for medical services. Investment growth at 7 to 10% per annum po yan. And then HMO services, of course, nandyan pa rin po yan. Okay, so pagdating po ng 8 years, ang pera po natin dyan sa Kaiser ay nag-i-interest na po yan, 7 to 10% per annum. Okay, sa long-term care naman po siya, after 20 years, kung hindi mo siya kukunin after ng maturity, hindi mo kukunin ang pera mo, mananatili po kay Kaiser lang yan, ang pera mo po hindi sabihin na thank you na. Diba? So, tuloy pa rin po yung interest. Okay? So, long-term care bonus, lump sum option. So, meron ka dyan mga option na kung anong kukunin mo ba or magtitira ka or whatsoever. Mapadala ka niya ni Kaiser. Investment growth at 7% to 10% or at syempre meron kang HMO services. Okay. So, Kaiser in 3-in-1, ang ipon na walang tapon, sabi po ni Sharon Cuneta. Kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo. Ayan. So, ayan po. International Marketing Group as a complete financial solution. Ayan. IMG features a simple yet powerful do-it-yourself members portal to help you with your financial goal. So, ayan po, nandiyan po ang members support portal namin. Okay? So, ayan. Medyo mabagal-bagal yung aking mouse ngayon na. So, ito po yung aking portal. So, ayan. Sa ngayon po, meron na akong IMG Soldivo Fund. Dalawa po yung fund ko dyan. Okay, that is for my retirement. Okay, and then I have, nagbayad na po ako ng 500 pesos. Meron na po akong 50,000 sa Fidelity. And of course, meron din po akong 600,000 na personal accident insurance. Ayan, kasi international po ako in case of accident. Okay, and then of course, nandyan ang aking wallet dito kay IMG. Ayan, and then, ayan po.
Ayan ang aking mga certificate, Manila Bankers. Ayan po, makikita po nyo lahat yan sa portal. Okay, take action, secure your future now. Bakit? You will have an excuse not to save or invest. No matter what your excuses, one thing is for sure, you will get old next year. And then, no matter what your excuses, your children will grow up and enter college, so eventually you will be needing money to fund their education. Diba? Aminin natin, every year ang ating mga eskwelahan ay tumataas ang tuition fees. And then, ayan, no matter what your excuses, soon enough you will retire and will stop making active income. Okay, kasi ang ating katawan po ay nanghihina rin. So, you have to be prepared for this kind of situation. Okay? So, sa muli po, ako po si Floricel B. Camora, Marketing Director and Financial Educator here in ING. So, ayan. Ito lang po ang iiwan ko sa inyo. If you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. That is according to Bill Gates. So, tama naman po siya. Pinanganak po tayong mahirap, hindi po natin kasalanan yon. Dahil yun po yung kinamulatan natin. Pero kung tayo po ay mamamatay ng mahirap pa rin, aba naman po, gising-gising, kausapin ang sarili natin. Papayag po ba tayo na walang gawin para sa sarili natin? Di ba? So, kasalanan mo na kung mamamatay ka na mahirap ka pa rin. Okay? Kasi ang lahat ng paraan nasa sayo. Kasi ang desisyon ng buhay mo, kung ano ay kaganda ng buhay mo, ikaw ang may control. Hindi po ang nanay mo, hindi ang tatay mo, hindi ang kapatid mo, hindi ang kaibigan mo, kundi ikaw mismo ang magkokontrol sa sarili mo. Kung gusto mo kung ang pangarap mo ay umaman, do it by yourself. You need to start, you need to execute para abutin yon. Pero kung para kang si Juan tamad lang, antayan ng bayabas na mahulog sa kanyang bibig, o di ba? So, mga ganyang kumbaga mga kasabihan na ganyan. So, ikaw na po ang bahala. Tanungin ang sarili mo at pagdesisyonan kung ano ang magiging buhay mo pagdating ng araw. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Okay? Ma'am Floricel, close ko na yung para sa Q&A. Nandito na tayong lahat. Okay lang ba? Sure. Kasi tapos na sila dun sa kabila. Tapos na sila, ang bilis naman yung Lori. Close all rooms ko na ha.